Okay, Mr. Chairman, kanina po pinag-uusapan yung insertion, tinanong po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. No? Kaya po, pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report. No? And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. No? Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. So ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa NEP ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po binababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po niyan is si Congressman Saldico. Okay, next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing, Hindi, sa next hearing? we have to discuss it first. Because nandito po kanina si Congressman Abante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gustong malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption. For him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it under oath. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi, kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. Ko. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chaco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay Chair. po. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, medyo may magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair, pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siya magpumarap, di ba? Eh di, tingnan natin kung haharap siya pag inimbitahan natin. I think Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should
be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as moro-moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is moro-moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Santos. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? there's no problem in making a motion, but as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated? All right. Thank you for your response. Congressman Chanco, please. No further questions. Thank you, Congressman Chanco. Next to interpolate is Chairman Joel Chua. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. My question will be, I would like to address... Hindi, pa-deny mo muna sa kanila para masaya. Eh kasi ganun lagi, di ba? Tignan mo, katulad nung kay Mayor Magalong, o sige, pangalanan mo, ayaw na. O ako nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Sir, totoo ba local government na lang ang magre-request, hindi na raw magagaling sa office? Hindi ko alam. No, 2 billion for, over 2 billion for, para siguradong eksakto hanggang, 2295, ako Bicol, BHW 2064, tapos 18 billion plus under Saldico. Aside from doon sa dalawa. 13 billion, sorry. 13 billion. Na sila ang request. Hindi. Siya yung requestor, tapos napupunta. Di ba kaya sabi ng ibang congressman, hindi ko lang pangalanan, sabi niya, hindi ko naman alam paano napunta yan sa distrito ko, di ba? Hindi ko na alam. Meron kayong in-interview na congressman, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko. Sa distrito niya, may napasok doon na at least, nandun papakita ko sana, at least 2 billion. So yung congressman na nagsabi na, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko, meron doon 2 billion requested by Saldico, pumunta sa distrito niya. So, ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong eh, di ba? Hindi pa pabor sa Congress? Hindi pabor. Ibig ko lang sabihin, di ba? Bakit kailangan ang requestor is si Saldico? Bakit hindi yung congressman ang requestor? Kasi yung project na yun, 2 billion na yun, may nangyari naman, sir. Ano no? Doon po sa ni-request ni Kong Saldico. Kung nagawa? Opo. Hindi, naka-hold nga yun eh. Yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko naka-hold. Part of FLR. Part of FLR. So, kung dapat independent body investigation. Dapat sa check. Nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pwede, sabi nila, hindi nga pwede mag-testify as resource person ang congressman. Paano kung yung congressman ang may problema, paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pwede maging resource person? Parang wala. Hindi ba reason kung bakit nag-post siya doon kanina prior si Risa? Hindi. Ang pagkaintindi ko, kaya siya nag-motion to adjourn. Gusto niya, hindi ako nag-motion, hindi ko alam. Ang pagkaintindi ko is because gusto niya makuha muna yung undertaking na wala kaming walang pecuniary interest yung mga members. No. Sir, as a colleague, ano yung sabihin mo kay Congressman
Di ba? Sinabi na ni Kong Ungab, di ba? Pag sinabing pinakagorap yung budget mo at ikaw ang Committee on Appropriations, you will be the first to defend, di ba? Sinabi na yun eh. Di ba? Tapos yung kay Mayor Magalong, ihinahan mo nila na pangalanan, pumayag yung tao na pangalanan. Tapos ngayon, sige, titignan natin kung kailan imbitahin. Hindi ba dapat unahin yun? Pero normally, ilalagay na ikaw ang requestor at yung project sa district mo. Normal na pag sa district mo ang proyekto, siyempre ikaw ang requestor. Bakit ka naman magre-request ng proyekto na hindi para sa district mo? Diba? Tsaka bakit yung sila na naman yung okay, ganito lang ha. Okay, dapat ito on record to. Sila lang naman yung pinagpalang party list eh. Hindi naman lahat ng party list gano'n eh. Ilan yung party list? 62? Bakit yung dalawang yun? Bicol and Napakaswerte. VHW. Lagpas 2 billion. Bakit? Yung iba hindi naman ganun. Pero yung iba, meron na request na allocation na mababang nila. Mababa. May pinagbibigyan sila kasi may mga commitment sila, di ba? But very, 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 very far from that 2 billion.